Sa mundong puno ng ingay, may mga piling kaluluwa na pinipiling tumahimik at magmuni. Kung isa ka sa kanila, maligayang pagdating sa simple pero stoic. Una sa lahat, taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na ito, sa mga loyal nating taga-subaybay na walang sawang nagbabahagi, nakikinig at naglalakbay kasama namin tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Hindi ito isang channel ng drama. Hindi ito para sa mga naghahanap ng instant na aliw. Ito ay para sa mga handang tahakin ang mas tahimik, mas matibay at mas disiplinadong daan. At kung ikaw ay bago pa lang sa simple pero stoic, maaari kang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga bagong video na ina-upload namin, mga kwentong hindi lang para sa utak, kundi para sa kaluluwa. Dito, hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo nagpapa-apekto sa ingay ng mundo. Dito tayo ay natututo kung paano manatiling matatag kahit gumuho na ang lahat. Kaya tara, simulan na natin. A Whisper in the Darkness. Tahimik lang sila. Walang orasyon, walang usok ng insenso, walang mumo ng kandila o manika na tinusok ng karayom. Pero ramdam mo ang bigat. Parang may nakapatong sa dibdib mo. Hindi ka makagalaw, hindi ka makapag-isip ng malinaw. Parang may humahawak sa'yo, kahit wala kang nakikitang tali. Hindi ito yung kulam na kailangang ipalabas ng albularyo. Hindi ito ginagamitan ng mangkukulam na may itim na puwersa. Ito yung klaseng kulam na dahan-dahang sumasakal sa isipan mo araw-araw sa pamamagitan ng mga salita, ng tingin, ng pananahimik, at minsan ng sarili mong iniisip. Ito ang kulam na nilikha sa simpleng tanong ng isang taong gusto kang kontrolin. Sigurado ka ba diyan? Hindi mo yan kaya. Mas magaling siya sa'yo. At ang mas masakit, minsan hindi na sila ang may hawak sa tanikala. Ikaw na mismo ang nagkakadena sa sarili mo. Dahil pinaniwala ka ng mundo na mahina ka, kulang ka o mali ka. Sa pananaw ng isang stoic, may mas malalim na anyo ng kulam at ito'y hindi ginagawa sa pamamagitan ng mahika, kundi ng emosyon. O sa stoikong pag-iisip, ang pinakadelikado at pinakamabangis na kulam ay ang kulam ng galit, ng takot, ng inggit, ng pagkakasala, ng pagiging alipin ng damdamin. Dahil kapag ang isang tao ay wala ng kontrol sa kanyang emosyon, madali na siyang paikutin, madali siyang diktahan, at madali siyang sirain, kahit walang sino man ang tahasang umaatake sa kanya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 palatandaan na maaaring may gumagawa ng kulam sa'yo, hindi sa paraang misteryoso, kundi sa paraang emosyonal at mental, at higit sa lahat paano ka makakawala. Dahil tulad ng sinasabi ng mga Stoic na sina Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagkawala ng problema, kundi ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Number 1, ang kulam ng pagdududa. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius Meditations. Hindi lahat ng kulam ay sinasambit sa dilim ng gabi. Minsan sinasambit ito sa liwanag ng araw, sa anyo ng tanong ng pagpuna ng mga salitang tila payo. Pero lason pala, sigurado ka ba talaga diyan? Parang hindi mo naman kaya yan. Hindi ka ganyan dati, anong nangyari sa'yo? Wala silang sinasambit na orasyon. Hindi nila binabanggit ang pangalan mo habang nagsusunog ng kandila. Pero ang epekto mas malupit, mas matalim. Dahil ang duda ay hindi agad nararamdaman, pero dahan-dahang pumapasok sa isip mo. Unti-unti, hindi mo na alam kung kaninong boses ang naririnig mo sa loob ng sarili mong ulo. Hanggang sa boses nila ay naging boses mo na rin. At kapag naramdaman mong parang ikaw mismo ang naniniwalang hindi mo kaya, yan ang tunay na kulam. Kapag ang tiwala mo sa sarili ay kinain ng paulit-ulit na alinlangan, kapag ang dating lakas ng loob ay napalitan ng pag-aalinlangan sa bawat hakbang, doon ka na sinapian. Hindi ng espiritu, kundi ng takot na inakala mong pero galing pala sa kanila. Sa pananaw ng mga Stoic, ang duda ay hindi lang pangkaraniwang emosyon. Ito ay isang uri ng perceived truth na kumakain sa ating katinuan. Ayon kay Epictetus, it's not things that disturb us but our judgment about them. Ibig sabihin, hindi ang opinyon ng iba ang tunay na sumisira sa atin, kundi ang pagpayag natin na iyon ang maging batayan ng ating pagkatao. Tayo mismo ang nagpapapasok ng kulam sa ating isipan. Ang problema kasi, mas madali tayong maniwala sa ibang tao
kaysa sa sarili. At ang ganitong kaisipan kung hindi bantayan ay maaaring maging ugat ng kawalan ng direksyon, ng panghihinayang, ng pagsuko. Makakawala ka kapag natutunan mong tanungin ang sarili, totoo ba talaga ito? O tinanggap ko lang kasi narinig ko ng paulit-ulit. Makakawala ka kapag na-realize mong ang opinyon ng iba ay hindi katotohanan. Maingay man sila, wala silang kapangyarihang pumasok sa puso mo. Maliban na lang kung ikaw mismo ang nagbukas ng pinto. Ang kulam ng pagdududa ay hindi maaalis ng dasal, ng albularyo o ng ritual. Maaalis lamang ito sa sandaling piliin mong paniwalaan ang sarili mong lakas. Kahit hindi ito sumisigaw, kahit tahimik lang itong lumalaban. Panatilihin mong ikaw ang tagapagbantay ng iyong isipan. Kung may bantay sa gate ng katawan mo, mas kailangan mo ng bantay sa gate ng iyong utak. Dahil minsan, ang pinakamasamang kulam ay hindi ginagawa sa labas, kundi hinahayaan natin mismo sa loob. Number 2, ang kulam ng guilt at pagpapautang ng damdamin. Tahimik lang ang mga salitang iyon. Ang dami ko nang ginawa para sa'yo. Wala kang utang na loob. Naalala mo pa ba kung sino ang tumulong sa'yo nung wala ka? Walang dasal, walang apoy, walang albularyo. Pero ang epekto, parang may invisible na tanikala sa leeg mo. Kahit gusto mo nang humiwalay, humakbang at lumaya, tila may boses na pilit kang hinihila pabalik. Ito ang kulam na ginagamitan ng utang na loob. Ito ang uri ng emotional blackmail na mas matindi pa sa physical na kulungan dahil hindi mo nakikita ang rehas pero ramdam mong hindi ka makalabas. Guilt, pagkakautang ng damdamin. Obligasyong hindi mo pinirmahan pero parang kontratang nakatatak na sa kaluluwa mo. Sa stoikong pananaw, ang ganitong klase ng pangingikil ng damdamin ay isang anyo ng external manipulation. Isang pagsubok kung gaano mo kilala ang sarili mong hangganan. Ayon kay Seneca, he who suffers before it is necessary, suffers more than is necessary. Ibig sabihin, kapag pinili mong pasanin ang bigat na hindi naman sayo, ikaw mismo ang nagpaparusa sa sarili mo. Ilang beses mo nang sinakripisyo ang sarili mong kapayapaan para lang mapanatili ang katahimikan ng ibang tao. Ilang beses ka nang napilit na pumayag, magsakripisyo, magpanggap na ayos lang dahil ayaw mong masabihang wala kang utang na loob. Ang ganitong guilt ay hindi na pagmamahal. Hindi ito malasakit. Ito'y isang kasangkapan ng kontrol. Isang uri ng kulam na ginagamit ng mga taong ayaw kang palayain dahil ayaw nilang mawalan ng kapangyarihan sa'yo. Makakawala ka kapag tinanggap mong hindi mo responsibilidad ang emosyon ng lahat ng tao. Oo, maaari kang maging mabait, maaari kang tumulong. Ngunit kapag ang kabaitan mo ay ginagamit para paikutin ka, para saktan ka, para pagkaitan ka ng kalayaan, yan na ay hindi kabutihan. Yan ay pagiging bihag. Ang stoikong pananaw ay hindi pagiging malamig. Ito'y pagiging malinaw. Malinaw kung sino ang dapat mong pasanin at sino ang kailangan mong bitiwan. Dahil kahit gaano ka kabait, kung nauubos ka na sa loob, kung ikaw mismo ang nauupos habang nagpapailaw sa iba, darating ang araw na ikaw na mismo ang hindi mo mailigtas. At kung hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, kanino pa ba aasa ang sarili mong kaluluwa? Piliin mong lumaya. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil may mga emosyon na hindi mo natungkuling akuin. Ang mabuhay na may dignidad ay hindi pagiging makasarili. Ito ay karapatang ipinaglalaban. Number 3, ang kulam ng tahimik na pagmamanipula. Hindi lahat ng kontrol ay malakas ang sigaw. Minsan ang pinakamabangis na kapangyarihan ay tahimik. Walang salita, walang galit, pero may malamig na hangin sa pagitan ninyo na parang may bumabalot na hindi maipaliwanag na pressure. Wala silang sinasabi, pero ramdam mo ang bigat. Hindi ka sigurado kung nagkamali ka. Hindi mo alam kung ikaw ba ang may sala, pero parang palaging ikaw ang kailangang mag-explain. Parang palaging ikaw ang kailangang umintindi. Ito ang tinatawag ng ilan na silent treatment. Pero sa stoikong mata, ito ay isang uri ng emotional strangulation. Tahimik, malinis pero nakakasakal. Parang tinik na hindi mo makita, pero bawat galaw mo ay may hapdi. Gagamitin nila ang katahimikan bilang sandata. Gagamitin nila ang ikaw na bahala bilang patibong. At kapag hindi mo ginawa ang inaasahan nila, sasabihin nilang ikaw ang may pagkukulang. Ito ang kulam na hindi binibigkas. Ito ang kontrol na hindi isinisigaw, pero inuukit sa kilos mo, sa damdamin mo, sa takot mong mawalan ng koneksyon. Para kang kinakaladkad sa direksyong hindi mo pinili,
pero nahihiya kang kumawala dahil baka masyado ka namang maramdamin. Ngunit sa pananaw ng Stoic, ang ganitong klaseng dynamics ay hindi kapayapaan. Ito ay pananakop, hindi ito respeto. Ito ay isang mapanlinlang na paraan ng paghahari sa loob ng tahimik na relasyon. Ayon kay Cleanthes, isang Stoic philosopher at tagasunod ni Zeno, "Lead me, Zeus, and you, Fate, wherever you have assigned me. I shall follow without hesitation." Ito'y paalala sa atin na kung alam natin kung sino tayo at saan tayo nakatayo, wala nang sino man, kahit gaano katahimik, ang makakapaglayo sa atin sa ating landas. Makakawala ka kapag naisip mong hindi mo responsibilidad basahin ang katahimikan ng iba. Hindi mo tungkuling hulaan ang nais nilang ipahiwatig. Ang Stoikong isipan ay hindi naguhula. Ito ay nagmamasid, nagmumuni at nagpapasya. Makakawala ka kapag pinili mong huwag mag-react, kundi mag-reflect. Kapag hindi mo hinayaan ang damdamin ng iba, ang maging direksyon ng kilos mo. Totoong masakit mawalan ng koneksyon. Totoong mahirap mabansagang ikaw ang nagkulang. Pero mas masakit ang araw-araw mong pagtitiis sa isang relasyon na tahimik kang binubura. Ang katahimikan nila ay hindi laging kapayapaan. Minsan ito'y kapangyarihang ginagamit para kontrolin ka, para iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit, ikaw ay mali, at ikaw ay dapat magbago para sa kanila. Pero hindi ka alipin ng emosyon nila. May sarili kang landas, may sarili kang tinig, at kung pipiliin mong lumakad sa direksyong alam mong totoo para sa iyo, doon mo mababawi ang kapangyarihang matagal ng tahimik na inaagaw sa iyo. Number 4, ang kulam ng pagkukumpara. Tahimik lang, isang swipe, isang scroll, isang kwento, isang larawan ng tagumpay ng iba, at bigla mong naramdaman na parang kulang ka. Hindi ito yung klaseng kulam na pinagsisigawan, hindi ito yung kagaya sa pelikula na may sablay, may mahiwagang aklat o may mambabarang. Ito ay kulam na kusang iniinom ng marami, araw-araw. At ang tawag dito, pagkukumpara. Bakit parang ang bilis ng progreso niya? Bakit parang ang ayos ng pamilya nila? Mas maganda ang trabaho niya. Mas masaya ang relasyon nila, mas payapa ang buhay nila. At habang pinagmamasdan mo ang mundo ng iba, unti-unti mong nakakalimutang pahalagahan ang sarili mong landas. Parang bigla kang naging dayuhan sa sarili mong kwento at naging tagapanood sa entablado ng buhay ng iba. Ito ang kulam ng makabagong panahon. Walang nagsusumpa sa'yo, pero parang may bumubulong sa tenga mo. Hindi ka sapat. Hindi mo pa rin naabot ang dapat. Kailangan mong bilisan, baka maiwan ka. Sa Stoikong pananaw, ito ang pinakadelikadong anyo ng kulam sapagkat hindi mo alam kung sino ang gumawa nito. Dahil madalas, ikaw na mismo ang gumagawa sa sarili mo. Ayon kay Epictetus, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. At ayon kay Marcus Aurelius, don't waste time arguing what a good man should be. Be one. Ibig sabihin, habang kinukumpara mo ang sarili mo sa iba, nalilimutan mong ikaw ay nasa isang landas na hindi nila kailanman malalakaran, na ang mga tagumpay nila ay hindi kailanman pamantayan ng halaga mo. Ang comparison ay kulam na nakabalot sa kasinungalingan. Dahil sa bawat larawang pinopost nila, hindi mo nakikita ang iyak, ang takot, ang insecurity, ang sakit na tinatago sa ngiti, pero pinaniwala kang mas ayos sila kaysa sayo. Makakawala ka kapag naalala mong hindi ito paligsahan, na wala kang kakompetensya, na hindi mo kailangang magmadali, dahil hindi mo sila kailangang unahan. Makakawala ka kapag tinanggap mong ang katahimikan mo ay hindi kabiguan. Ito ay kapayapaan na ang mabagal mong paglakad ay hindi katamaran, ito ay disiplina. Na habang abala silang lahat sa pagpapakitang tagumpay sila, ikaw ay abala sa pagtatatag ng pundasyong hindi natitinag, hindi pang display, kundi pang habambuhay. Hindi mo kailangang isigaw ang tagumpay mo para masabing umaasenso ka. Hindi mo kailangang tapatan ng yabang ng iba para mapatunayan mong may saysay ang buhay mo. Dahil ang tunay na Stoic ay hindi kailanman tumitingin sa gilid para magkumpara. Ang kanyang mata ay laging nakatuon sa loob, kung paano niya mapapanday ang sarili niyang kaluluwa, tahimik, at hindi kailanman natitinag. Number 5, ang kulam ng takot na mawala. Ito na siguro ang pinakamatindi. Hindi mo ito agad nararamdaman, pero ramdam mong para kang nakakadena. Hindi sa posas, hindi sa hawla, kundi sa isang takot na mahirap pangalanan, pero alam mong naron,
tahimik na nakaupo sa dibdib mo. Takot mawalan ng relasyon, takot mawalan ng trabaho, takot mawalan ng imahe, takot mawalan ng kinagis ng mundo, at minsan, takot mawalan ng taong matagal mo nang alam sa puso mong dapat mo nang bitawan. Ito ang kulam ng attachment, ang pagkakadikit natin sa mga bagay na lumipas na, mga taong hindi na totoo, mga pangarap na hindi na tayo. Hindi mo na sila mahal, pero takot kang mawalan. Hindi ka na masaya sa trabaho pero takot kang tumigil. Hindi ka na totoo sa ginagawa mo, pero takot kang umamin. Kaya patuloy mong pinipilit ang sarili mong manatili. Kahit unti-unti ka nang nauupos. At dito nagsisimula ang kulam na hindi mo na kayang tanggalin. Ikaw na mismo ang nagkadena sa sarili mo. Hindi na sila ang may hawak ng susi. Ikaw na ang pilit kumakapit sa kandadong matagal nang dapat binuksan. Sa pananaw ng Stoic, ito ang isa sa pinakamalalalim na anyo ng pagkaalipin, ang hindi pagtanggap na lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala. Ayon kay Epictetus, he is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Hindi niya sinasabing huwag tayong magmahal. Hindi niya sinasabing huwag tayong mangarap. Ang paalala niya ay ito, huwag tayong umasa sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Dahil ang mga bagay na hawak natin ngayon ay maaring bukas mawala at hindi ito kabawasan sa ating pagkatao. Ang kulam ng takot ay mapanlinlang. Papaniwalaan ka nitong hindi mo kakayanin. Kung mawala sila, papaniwalaan ka nitong babagsak ka kapag bumitaw ka. Pero ang totoo, madalas ang pagkawala ang siyang daan ng tunay na paglaya. Makakawala ka kapag naintindihan mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, na ang bawat pagkawala ay hindi dulo, kundi panimula, na ang tunay na kalakasan ay nasa kakayahan mong sabihin, salamat pero tapos na. Masakit pero kailangan. Nalungkot ako pero hindi ako babagsak. Makakawala ka kapag hindi mo na iniuugnay ang halaga mo sa pagkakaroon ng tao, ng bagay o ng tagumpay. Dahil kahit alisin man sa iyo ang lahat, kung buo ka sa loob, hindi ka kailanman mawawala. Ang Stoic ay hindi natatakot mawalan dahil alam niyang wala namang tunay na pag-aari sa mundong ito. Tayo ay tagapangalaga lamang at isang araw lahat ng meron tayo ay kailangan nating ipaubaya. Ang tanong lang ay, handa ka bang bitiwan ang hindi na para sa iyo para maibalik mo ang sarili mo? Ang pagputol ng tali, hindi natin kailangang humanap ng manggamot para humilom. Hindi natin kailangang tumakbo sa kabundukan, magpasailalim sa ritual o humawak ng anting-anting para lang makalaya dahil ang kulam na pinakadelikado ay hindi gawa ng iba, kundi bunga ng ating sariling pagbitaw sa kakayahan nating maging malaya. Ang kulam ng takot, pagkukumpara, pagdududa, guilt at manipulasyon ay hindi lumalapit sa atin. Tayo mismo ang nagpapapasok nito. Hindi ito lihim na dasal, hindi ito mahiwagang alikabok. Ito ay mga emosyon na kapag hindi binantayan ay nagiging gapos na mahigpit pa sa anumang tanikala. At anong kailangan natin para maputol ang tali? Hindi himala, hindi drama, hindi pagsigaw ng tama na. Ang kailangan natin ay isang bagay na matagal nang alam ng mga Stoic. Disiplina, tahimik, walang eksena, walang paninisi. Isang paninindigan na nagsasabing, hanggang dito na lang, hindi mo na ako madadala. Ang Stoicong kaluluwa ay hindi nagwawala sa laban. Hindi siya naninigaw, hindi siya nagmamakaawa. Tahimik siyang tumatayo, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil may sapat siyang kakayahan para hindi lamunin ng damdamin ang kanyang direksyon. Tayo ang may hawak ng susi. Sa bawat sandaling pinipili nating kontrolin ang sarili, imbes na baguhin ang mundo, binabasag natin ang kulam. Unti-unting nalalaglag ang mga tanikala. Isa sa puso, isa sa isipan, isa sa damdamin. At kahit hindi ito madali, hindi rin ito imposible. Sa mga mata ng Stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagwawagi laban sa ibang tao, kundi ang tahimik na tagumpay sa sarili. Kapag may pumasok na duda at piniling manahimik, kapag may dumating na takot at piniling hindi umatras, kapag may naglaro sa damdamin mo at pinili mong manatili sa gitna, matatag, buo, hindi gumuguho. Dahil doon mo mapapatunayan, hindi ka na kinukulam dahil ikaw na mismo ang may hawak ng kaluluwa mo. Hindi mo kailangang sumigaw para mapalaya ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat, humingi ng pahintulot o maghintay ng tamang timing. Minsan sapat na ang isang tahimik, matapang na desisyon
Ang desisyong hindi mo nahahayaang sakupin ng takot, ng duda, ng guilt, ng inggit at ng mga tanikala ng nakaraan ng isip mo. Tumingin ka sa loob, hindi sa paligid, hindi sa social media, hindi sa opinyon ng iba. Tumingin ka sa gitna ng katahimikan ng sarili mong kalooban. Dahil baka doon mo makita ang pinakamalinaw na katotohanan. Ikaw na pala ang matagal nang may hawak ng karayom. At kung ikaw ang may hawak, ikaw din ang may kakayahang putulin ang lahat ng tali. Wala nang dahilan para manatiling nakagapos sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Wala nang dahilan para paulit-ulit mong tanggapin ang emosyon na hindi na para sa'yo. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging malamig. Ito ay pagiging buo sa gitna ng kaguluhan. Ito ay pagsabing, pwede akong masaktan pero hindi mo ako mapapabagsak. Pwede akong mawalan pero hindi mo ako mawawasak. Pwede akong tumahimik pero hindi ibig sabihin nito ay sumuko na ako. Sa mundong puno ng kaguluhan, tayo dito sa channel na simple. Pero stoic ay pinipiling tumindig sa gitna ng bagyo. Hindi dahil hindi tayo natatakot, kundi dahil alam nating ang tunay na lakas ay nakatago sa loob. Kung umabot ka sa puntong ito ng video, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong oras, sa iyong pagninilay, at sa pagtahak ng tahimik ngunit matatag na landas kasama namin. At kung sa palagay mo ay may natutunan ka o may naalala kang bahagi ng buhay mo habang nakikinig, mag-comment ka sa baba. Sabihin mo lang, tahimik ako pero buo, para alam naming hindi ka lang basta nanood, kundi nagising din ang kaluluwa mo. At kung hindi ka pa subscribed, inaanyayahan ka naming mag-subscribe na at i-hit ang notification bell. Dahil dito sa Simple Pero Stoic, hindi lang tayo basta nagpapalipas ng oras, tayo'y lumalalim, tumitibay at tahimik na lumalaban. Hanggang sa susunod, manatili kang matatag kahit sa katahimikan.